saad sa imong silingan, di mo kamutuman saad sa imong sikataw, di mo kamutuman sa saad sa uban, niya arin ako, mayong kag-andam ko di mong pagkamatyan. Even Peter said to Jesus Christ, andam ti kapakamatyan Ginoo. Ilong sa Kristo, ilong da Pedro, di pa mo tutugaw kang manok, imo na kong ilimod. I know, there are many times nga itong mga panaad na palpak. Now, may question. Sa panahon nga miingon ka nga yes apan wa nimo tumana. Sa panahon nga mihimo ka og saad apan wa nimo buhata. What do you feel? Mibati ba kag konsensya? Mibati ba kag kahingawa? Mibati ba kag kaguol? Mibati ba kag kaulaw for not doing a certain promise to anyone? You know what? There are people nga na-practice na nila, na-habit na nila, nahimo ng part of their body system. Ang ilang pagpanaan sa baba lang, wa sa actual, wa sa buhat, mo nang wa na slay konsensya, di na maulaw, di na mauaw, di na maguol, di na mahingawa, pag di na matuman ang ilang saad. Kabalo mo, this is my point. Sa panahon nga manaad ka, unya, wa ni mo tumana, imong gisamaran ang kasing-kasing sa tao nga imong gisaaran. That's the reason why you commit a sin for hurting anyone tungod kay these people around you are expecting something from you, but at the end, wala kay gibuhat. That's the reason why they are hurts. And because they are hurts, it's your accountability nga sila nasakitan. Ang tao nga imong gisaaran unya nasakitan, na kay accountability ana, na kay tulubagon ana, nakasaka ana. Mo nang do not underestimate promises, do not underestimate what they call saying something to a certain person. Why? Kay mosugot kag sa dili, it can hurt them. Magkapasakit ka sa ilang kasing-kasing. Ngunit promises are made to be broken. Kini mga saad nato sa makadagang higayon, mapalpak. Na yung mga lalaki kusog manad babae, at the end, palpak. Na yung mga babaeng musad sa lalaki, at the end, palpak. Na yung uban musad sa iyang membros pamilya, at the end, palpak. Na yung ka na manaad sa mga anak, pero in the long run, palpak. Ngano tungod kay daga nato maayo mo saad ug paspas usab mo palpak. Beware nga sa panahong manaad ka nay kasing-kasing nalipay kay nagdahom apan sa panahon nga imong pakyason ang imong gisaad nay kasing-kasing nasamdan ug tungod ni ana na kay tulubagon. Mao na ay rason ngano nga nakita nako base sa akong assessment sa kinabuhi sa tao. Why there are people that are not progressive in their lives? They're not progressive. They're not prospering. Ngano? Kinsa may Diyos ganahan mo prosper sa tao. Kasi gilagsaad sa ubang mga tao. Apan later on, walay gitumang saad. That is lying. Usa na kamatang sa pagpamakak. May kag, okay, kanang pitsaha, mo nitong sabot, mo ni mahitabo, tanang maayo kayo kamo, pagaray-garay istorya ba, ang tao po nagdahom, pag ando wala, hilak siya, gisakitan. Do you think that you can escape from that, what they called accountability? Or liability? Liable ka for the pains, for the heartaches, for the tears, nga nangambak sa mga matas mga tao, ngay mong gisaaran. Ug damor kang daghang napasakitan, believe me, you will not prosper in your life. In reverse, kung daghan kang gilipay tungod sa imong generosity, tungod sa imong kaayo, you will be prosperous soon or later. Believe me. Mark my word. Pag daghang mga tao imong nalipay, i-bless kas Ginoo. Kay daghang mga tao nagampo nimo ang mga tao nga nalipay tungod nimo. In reverse, daghang kagisaran, daghang kagipasakitan, daghang milak. Do you think that they will pray for your favors? Do you think that they will pray for your
providence? I don't think so. They will pray for your curse. Iampo ka, dang tunglo, because you have no word of honor. I need to tell you like this, because this is our human weakness, even and then, maita mo sulti, wait tuman-tuman, ug mabutas point, ngay nga na ta, mao ni rason nga no, nga wa ta mapanalangin kinsay Dios ganahan, mo palambos tao, nga daghang kasing-kasing ang gipahilak, gisamdan, daghang makasing-kasing ang nasakitan. Imbis mo ampo ni matawana, bali lang pagampo, tungluhon ka. Instead, curse ang ihatag sa mga tao, you know what, dapat panalangin. Blessings. Magampo sila for your own good, for your favors. Mao di ang dapat. Nga atong i-practice sa atong kinabuhi. Atong paningkamutan, nga mas daghang mga tao atong napalipay kumpara sa atong mga napasakitan. Kaso ay nakagisaaran, apan wa tumanan, di ba sakit? Nga nagdaho man ka, kasulay na ka, gipramisan, nga paiskulahon, apan wala. Kasulay na ka, gipramisang bayran imong utang, yang utang, wala. Sa imong gibati, gisakitan ka. Mao nang akong concept, my dear people, ang Diyos, kabalo mo, magkwinta baya sometimes, asay mas daghan day by day, ang imong napalipay o ang imong napasakitan. Kung daghan kang napalipay, duol nimo ang pag-asinso o paglambo. Apan kung daghan kang napasakitan, dahil mga tao ng ilang kasing-kasing na samdan, ang pabor, panalangin, mulikay na sa imo. Kinsay Diyos, kaganahan mo panalangin sa tao, nga walay baruganan, walay word of honor, walay isang salita. Mao na, kung naa kay isaad, do it. Obliged to do it. According to Thomas Edison, once I have a dream, once I have a plan, I tell it in public. Because I know I am obliged to do it because the public know about it. My point, ingos Thomas Edison, the inventor of the incandescent bulb, pag nako'y damgo, plano akong isultis publiko, kaysa ingon, kay bao ko, ma-oblige ko sa pagtuma ni ini. Ma-oblige ko sa paghimo ni ini. Ma-oblige ko sa pagpursigi ni ini. Kay iya gong gisulti in public, iyang gisaad in public. Therefore, according to Thomas Edison, obligado siyang mutuman. Mo ning akong point, kung sa imong gisulti, obligado ka sa pagtuma ni ini. You know what? Mao ni ang pinaka-bottom line sa atong ebanghelyo. Ganay tao diha mingon, oh, trabaho ko, pero wala in tao mo trabaho, may ikiyas, may sibat. In other words, yang giilad ang iyang amahan, yang giilad ang nagsugo sa yaha, yang giluiban ang tao nga nagdahom in taong tuwa siya sa trabaho. And I know this father was frustrated toward this son. I know this father was disappointed toward this son. I know this father was hurt toward this son. Ingani ang atong estado, matag panahon gani, nga manaad ta, na yung mga tao nga na-frustrate, na-disappointed, na-hurts tungod sa atua, mao nang ang panalangig pabor, mulikay sa tua. Ngano, kay ang mga tao nga nag-ampong paburag panalanginan ka, ila kang gitunglo. Ngano, nga gitunglo ka, tungod kay wa kay word of honor, wa kay isang salita, wa kay baruganan. Sige na kay istorya, nya way tinuod sa imong gisulti, bakak diay. You know what? Kitong usa ka anak nga miingog di ko, apan later on na konsensya ni trabaho, mao ang gikaymut as amahan. Tungod kay kining maong anak, nakaamgo, nga sayop tong iyang pagbalibad, mao tong mitrabaho,
this reminds is one of us nga dili unta ta himalibaron kung pangayuan kag tabang ayag balibad, pangayuan kag pabor ayag balibad, pangayuan ka og usa ka serbisyo ayag balibad, kung pangayuan ka og usa ka butang. In Matthew chapter 5, this is what he called extraordinary doing, according to Mother Teresa of Calcutta. Kung mangayos imong salina, ihatag pati kami sin dentro. Kung papasaanon ka, ug usa ka kilometro, do it in 2 kilometers. Kung naay mangayo, ayaw balibad. Kung naay muhangyo ni mog pabor, ayaw talikdi. That is words that will come out from our individual mouth, kining atong pagkahimalibaron. There's a saying that says, pag ayaw, marami ang dahilan. Pag gusto, marami ang paraan. In other words, para-paraan lang yan. That's the common wording in our society today, para-paraan. Tungod kay ang tao manggod, himalibaron, dali kayong mubalibad. Kabalo mo why there are women mangita ang ilang mga bana og lain, kay ang ilang panaad nga ilang atimanon, ilang bana, lipayon, ilang ikir, wala nila tumana. Wa sila kahatag og kalipay silang bana mo ng mga bana mangitag lain. Tabaw mo na, napoy mga bana nga wa po mo tumasad silang asawa, ang mga asawa po nangitag lain. Mao ni ang resulta. Tungod kay naay kinaiya nato nga mobalibad ta sa unsay atong responsibility, mobalibad ta sa unsay tong kakuan, mobalibad ta sa unsay angayan. As far as I'm concerned to this ministry and to my what he called responsibility in handling the GD Caligan Foundation, whom Boss John Daniel entrusted to me, wa ko kadumdum nga nimbalibad ko if Boss John Daniel ask something from me about our outreaches and feeding, about our activities, about our responsibilities here in this entertainment world, in our evangelization ministry. Ngano, tungod kay ako mismo, and please don't get me wrong, I need to tell you some of my experiences, some of my viewpoints, because I know some people are murmuring why there are times that I am using my own experiences. Para nako, prinsipyo sa ni. Instead using other experiences, ting makasa ko, kadi maguswito nila. Ang pinakaswito, kabalo mo, ako sa akong kagalingon because I am basing on my own experiences. Ug while ang swito nako, ako ra. Ug ang Dios. Ug swito kong wife nako, little, not all. Kabalo mo, mao ni akong gi-practice sa kinabuhi, nga mahimo, di ka mo balibad. Kay nagtuo man ko, nga kung di ka himalibaron, kung mangayo kas Ginoo, di pug kabalibaran. Pagpangayuan, tagpabor, balag ginagmay ra, basta nihatag ka, ayog balibad. Maura gini sikreto. Some people came to me, brother, I need money. How much? Dagkuha. I can't afford. They gamay. Brother, I have something to ask from you. What's that? They told me, like that. Inko, maura gini ako mahimo. Mao ni ang prinsipyo nako. Og mahimo, pag duulon ka ayog balibad, pangayuan kag serbisyo ay balibad, pangayuan kag pabor ay balibad. Ug nay mga tao nga mao duol nimo kay nagtuo sila nga naaslay makuhang pabor nimo, ayaw sila i-frustrate, ayaw balibari. Mao po niya ako nakita sa mga taong niasinsos kinabuhi, kung atong tanawon ang ilang track record, ilang profile, mga taong dili himalibaron pag naimuduol, mga politikong nahimong great politicians, di na mo balibad pagduolon. Mga pamilyang successful, dili mo balibad pagduolon. Sige lag-o. Not necessarily nga mahatag yun ang gusto sa tao, pero ang concept, di mo balibad mo nang tagaan bisang ginagmay. Ug mao na nang akong gi-practice akong kinabuki karon. Imuduol na to,
ngayong tabang, ngayong pabor, ngayong suporta, ngayong pagampo, di balibaran. Kay nindot ni kung imo ning himuong kultura sa imong kasing-kasing nga kung pangayuan kag pabor, dili ka kamaong mabalibad. Kaya ang Diyos bitaw, sa diyang imong pangayuan sa pabor, di man siya himalibaron. Di man siya magsigig balibad, di man siya magsigig reklamo, di man siya magsigig bagutbot. Pero na times, nga ang Diyos di pa muhatag, kaya di pa panahon. Yung Ginoo, yes, kaya ngayon ka, no, kay makadaot ni, wait, kaya di pat saktong timing. Kaya tanang butang, Ecclesiastes 1, na ay timing. Munang ako nagtuo, pag di gali ka himalibaron sa mga taong miduol nimo, nangayog taba, nangayog pabor, misugo nimo, wa kay reklamo, bisag mo na muna na wa kay reklamo, kundi man ka mapanalanginan sa sigig sugo nimo, na Diyos, magpanalangin nimo. In the working arena, if you have an overtime and you are not paid by your overtime, do not worry, because there is God who is watching. Ephesians 6:8, to be good at praise, pag maghimo kag tarog maayo, rewardan kas Ginoo, although na kay overtime, naghimo, but you are not paid, believe me, consider it as an overtime. What is overtime? Ang time nga imong gi-offer sa imong agalon, sa imong tabahoan, sa imong kumpanya. Bisag wa ka bayre, total, na may Diyos mo bayad. Compare magsigi kag reklamong wa ka bayre, ang uban ron way bonus, ang uban daw buno na lang, ang uban wala sila'y mga gifts. Sige tag reklamo, kabaw mo sa sige nimo reklamo, kay wa kay pabor gi kag tao, mahogi kang way pabor bisa sa Ginoo. Pero di ka mo reklamo, ang Lord, wa mo ko tagay gifts sa akong amo, sa kumpanya, sa akong itabawaan, wa man ko incentives, yung Ginoo, ayaw ka gol, mas dako pa kog pabor, incentives iatag nato, nako nimo. Ang problema nato, we misunderstood this incentive, that it is only form of money, always, constantly, regularly. No. Yung Ginoo, tinood na, pwedeng di ka na ako tagag kwarta, pero tagaman ka na ako mayong panglawas, papasto na ko yung mga anak, tagaan takag mayong panginabuyan, tagaan takag mayong kapalaran, luwason pagid ka. Dili kwarta kong ihatag. Because blessings are converted in different means, in different forms, either money, good health, favors, blessings, surprises, providence, everything. Nga pwede mo sa Ginoo, pwede mo niya, diyan mo. Open doors, opportunities, privileges, promotions, pwede. Nandisari nga kwarta. Munang ikaw, pagwagali ka incentive sa mga tao, sa imong palibot, ng imong gitrabahoan, imong galon, imong departamento, wa kay gifts, wa kay bonus, ayaw mo sige reklamo. Nga no, total na may Diyos sa langit nga mo buo ninyong pabor in different forms, in different means. Kay kini mong pagkareklamador, kabalo mo maka decrease nig panalangin. Kining pagkareklamador, kanang bagutbutan ka ba? Kanang himalibaron ka ba? Kag di ko kamaw na. Sige kag di kamaw, kay negative man ka. Once imong utok negative, everything will be paralyzed. Because the real paralysis starts within you. Once your mind is negative, your heart is negative, your emotion is negative, mo nang mobalibad ka, because deep inside, you are already paralyzed. Beware of this internal paralysis, because real paralysis starts within. Bisag kompleto kag kamot, kompleto kag til, himsog, physically able, but you cannot do it because you are paralyzed deep inside. Mo nang reverse your mindsets, people. Reverse your emotional sets. Usba ang inyong pagbati. Usba ang inyong paguna-una. Ina, you can do it because of Christ according to Paul. You can do it. Ina, I can do it. Bisag lisod, I can do it. Sus, kadaghang instruction sa kuha. Pagkadaghan og nagsugo sa kuha. Pagkadaghan og gustong ipabuwad sa kuha. By some people around me. Pero never, I told them, di ko, wa ko kasuwayan na. Kay ako na nang gihimong habit that I can do it because of Christ. I can do it, I can do it, I can do this, I can do it. Even preaching the gospel, I told myself before, I can do it. Running this ministry,
Although this is very expensive, we need thousands of money. Yung ko, I can do it. I told myself before, I will establish business. Yung ko, I can do it. I will build this project. Yung ko, I can do it. Sus, pagkanindot, kung imo nang imo ang practice sa imong kinabuhi, yung ka can do it. Kaya di ka negative. Everything will become alright in the long run. Ang Diyos nga makakita nimo, mo believe sa imo, mo pakpak, mo plaus, yung siya, kining anak ka, mo akong gusto. Kay dili ka maong mo balibad. Daling sugon. Daling instruksyonan. Daling pasundon. Dali nga atudluan. Then kabalo mo ang tao gali nga malibaron, ang tao gali nga reklamador, ang tao gali nga sigig alibay, di gyud na mo asinsos kinabuhi. Wa ko kitag taong reklamador, himalibaron, niga ang utok, milambo. Ang ako nakita sa mga tao nga niasinsos kinabuhi, di mo balibad. Andam himuon ang tanan. Para lang makatabang, para makahimog maayo. Siyang pamilya, siyang sigataw, andam alagarang Ginoo, bisig pakamatyan pa yang Ginoo. Mo ni mga taong andam, willing. Nya na may Dios nagtan-aw. Hebrew 4:13, wa may natago gikan siyang pananaw. Mo nang today, the essence of our gospel, the bottom line of our gospel is clear. Ngayaw balibad. Ayaw og reklamo. Kung suguon ka, kung na-instructions Ginoo nimo, na ipabuhat ang Ginoo nimo, ayaw, ngano, sa tinuod lang, you cannot negotiate your God. If God tells you deep inside in your heart, do this. Help. Be generous. Do favor. Share your gifts, share your blessing. Mika, Lord, di ko, sunod na, yung Ginoo, wa kay mahimo nako, gisugo ti ka. You're obliged to obey me. You're obliged to do it. You're obliged to follow me. Because you cannot negotiate God. Mao ni rason nga no, there are people in our society nga wa gid taon makadawat og dagang pabor panalangin grasya. Ngano? Mga himalibaraw ni sila. Kabalo ko, God instructed them already to become generous, to become helpful, to do favor, to do something, to sow something for the welfare of many people. But, you know what? They decline in obeying it. They refuse in doing it. Monang until this time, they never receive blessings, divine providence, surprises from the living God. Why? Because they thought that God is okay for refusing His instructions to their lives. I don't believe like that statements. Tungod kay we cannot negotiate our God. Pag ang Diyos nagali mayingon hatag, mayong Diyos do this, mayong Ginoo himuan ni, wa gi kay gahom musupak sa Ginoo. Ako bitaw dugay ra man kumiikiya og wali, kay bawo pa lang mo. Nagtumog sayo ni. Ngano man gidi ay? Klarong istorya. Be, ato gining klaro-klaron. Nagtuo gidi mo mamatay kog di ko magwali, di gi ko kakaon. Tinguban nauna nila idsel liyahay nagwali nakakaon. Nagtuo gidi mo di ko katabaw, by profession maestro man ko. Akong asawa maestra. Boy di man ko manegosyo, di ko magwali. Nagtuo gidi mo mamatay sa idsel closas pag di ko magwali. Kay di ko kakaon, nagtuo mo nagwali ko or makakaon. Sus marusip. That's not the point. Pero mutuo ko mamatay kung di ko magwali because I know God will find me again like what I did 2005. I escaped from God. Hingo Lord, di na ko. Magnegosyo na kong tablidya. Yung siya, idselwa na nitipasta ka. Da, hapit. Second life. Tingali ka na nga aspito, paninglan ko sa Ginoo like Jonas. Pero now na ninyo, sa idsa nagwali para mabuhi, makakaon, nagtuog, hindi mo mamatay ko, di ko magwali. Ngano ako magining gisulti ninyo? Tungod kaya gusto na kong ipahiwatig ninyo, I'm not here because in order I can eat, I can have something. No. I'm here because I cannot negotiate my God. Dugar ako nakinegotiate sa Ginoo ko, Lord, di ko. Ihatag na suban, sila pawaliya. Parang way samok.
Kabalo mo, sus, sa dagan akong giagian, dugar akong niingon, Lord, mayo pa sa una. Kaya nga akong samok, jutay ra. Unlike, nining panahon na, yung Ginoo, unsaon maidsel, mao man akong gustos nimo, mao man akong gusto ibabuhat nimo. Unya, makinigusit ko niya, di man sa musugot. Yung sa Edsel, ayaw laging supak-supak diya. Trabaho diya, wali, sangyaw, kuy bala. Yung supakiro man ko, kasuway mo na. Kay sa tinuod lang, you cannot negotiate your God. Di kaming, Lord, di ko. Lord, ayaw ko. Ayaw ko yan. Kaya nga no, ang iyag yung gusto mo ay matuman. Bisag tinsa ka. Pag mubalibad ka sa Ginoo, di ka kabalibad siya. Anyway, ang Diyos di man mamugos, pero mangitag ng paaging Ginoo, iyagi kang makuha, iyagi kang magamit. Kaya di lagi ka kanigosit niya. He will do everything, hook or by crook, isa, I want to use you. I want to make you as my mouthpiece, my hands, my feet, my body on earth. May kadiko, yung Ginoo, ayaw lagi reklamo, kaya ako lagi maoy, mapatigbabaw. Anyway, di man mamugos ang Ginoo, pero ang Ginoo, lahi man sayang paagi, mangita man sa paagi, araw na gyud mutuman ka, kaya di siya gusto malaglag ka. That's it. Anyway, di siya mamugos, pero mangita sa paagi. Mo nang akong point ba lang ba, di ka kanigusit sa Ginoo, ngayon kag di ko, ayaw ko. No. Mo na ang akong point karon, my dear people of the living God. Kung deep inside sa mga kasing-kasing, you feel something, that God tells you, that God instructs you something, do it! Do not negotiate with Him. Yung Lord, di ko. Ayaw ko. In the Lord, I can do it because of you. Thank you for joining. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus your healer, provider, the source of miracles nga inyong ikinanglan. Ako magampo, kaunta, ang inyong mga isang salita, tutuparin yung mga kapatid. Kumbaga, na kay word of honor bang, saad ka, do it. Unya ako magampo, kadita ka magsigreklamo, malibad, pagsubuon ka, total na may Diyos, mo reward ni mo. Unya, ayaw ni gusid sa Ginoo, ka Lord, di ko, pagsuguon ka, pag nasa pabuhat ni mo. Ngano, kadi man ka makanigusid siya ha, kaya ang iyang gusto, maumay mo patigbabaw, nining kalibutana. As I declare healing, miracles, blessings, surprises, divine providence, enlightenment, in Jesus' name, with the Holy Spirit, buwan sa pag-ampos, mahal nga Biring Maria. Sansaman sa anak, sa Espiritu Santo, Amen. The Word has been fired to it. God loves you.